Hi, si Dudes po ulit. Kumusta? Welcome po ulit sa aking tutorial ng Photoshop para po sa mga beginners, sa mga nag-aaral ng bago pa lang nag-aaral ng Photoshop. So ngayon, noon napag-aralan natin kung paano mag-save sa mga ginagawa natin o trabaho natin. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung formats ng Photoshop. Kung ano yung mga formats. Actually, marami talaga ang formats na pagpipilian. Halimbawa dito, ayan, marami talagang formats dito, pero pag-aaralan natin yung pinaka-importante na madalas na ginagamit sa ng mga formats na madalas na ginagamit. So 90% or 99% madalas silang ginagamit sa pag-save. So ngayon, pag-aaralan natin yung .psd. Ito yung native format ng Photoshop. It support lahat ng layers or channel ng itong .psd. At number 2 yung .jpeg naman, yung which is pinaka-common na image format, no? Halos ito ginagamit sa web or sa mga camera. Tapos yung pangatlo yung .png naman, it support transparency naman. So mamaya ipapaliwanag ko na ng maigi para malaman natin yung kaibahan ng tong dalawa. Tapos yung .pdf, ito madalas pag may mga papadala tayong file or sa mga kliyente natin, ito madalas ginagamit .pdf. So start tayo, kuha tayo ng isang file, pass tayo ng isang file or picture para malaman natin yung halimbawa ito nagtatrabaho tayo dito, gawa tayo, duplicate natin yung layer 1 halimbawa, tapos baguhin natin yung brightness, halimbawa may binago tayo or color balance, ayan, halimbawa lang to. Tapos lagyan natin ng text T or T sa keyboard, ayan, highlights natin, palakihin natin, halimbawa ganyan, save natin, halimbawa .psd. So save hanapin natin dito yung .psd. Ayan, .psd. So napansin nyo nagbago, palitan natin itong pangalan nito, halimbawa 1 .psd. So saan natin siya ilalagay? Halimbawa dito sa desktop. So .psd, save natin, okay, close natin, hanapin natin yan, ito .psd. So napansin nyo, ito yung itsura nya. So sa ganitong format, .psd, buksan natin, ayan. So ito yung ginawa natin na ito yung 1.psd. So ano naman yung .jpeg? So save natin naman natin sa save as natin sa .jpeg, hanapin natin ito .jpeg, save natin 1.jpg. So nagbago siya format, tingnan natin. So makikita natin sa dialog box na to kung quality, anong gusto natin. So pwede natin pababaan, low, medium, or high, or maximum. So okay natin. Tapos tingnan natin kung nandito na ba siya. So ito yun, .jpg. So ayan yung format na .jpg. At ang pangatlo naman ay ang .png. So .png, save natin to, save as .png. So yung png, alam natin it support sa yung transparency na napag-usapan natin kanina, no? So i-okay natin, okay, para malaman natin kung ano yung kaibahan ng .jpeg tsaka sa png. So dito hindi natin malalaman kung
anong kaibahan nila. But nakikita natin yung PNG, yung item type niya, which is PNG file siya, di ba? Papakita ko pa sa inyo yung mas maganda example nung transparency na sinasabi, no? Halimbawa, i-delete natin tong background niya. Halimbawa, yan. Halimbawa lang, no? Yan, delete natin yung background. Yan, tanggalin natin yung background. Yan. Tapos, try natin. Ayan. Halimbawa lang. Ay, ito, i-save natin as JPEG and PNG para malaman natin. So, save na as, palitan natin yung JPEG, palitan natin to. So, alam natin na, kasi baka mabago tong unang sinave natin. So, to as JPEG. Ayan. Tingnan natin ha, walang background. Ayan, tingnan natin. So, ito yung .jpeg. Ayan. May puti pa rin na makikita natin sa background niya. Ayan yung kaibahan sa PNG. Yung PNG, save natin. Save as as PNG. Ayan. Tapos, save natin as PNG. Okay. Tapos, tingnan natin sa ito. Ito naman yung .jpeg at ito naman yung .png. So, napansin nyo, transparent na yung background ng .png. So, yun po yung kaibahan ng .png tsaka yung .jpeg. So, kaya maganda to siya sa pag maglalagay ka ng image dun sa website mo or sa web. So, ang sunod naman ay yung .pdf. So, balik tayo sa dati, yung simula. Ayan. Tapos, save natin as PDF. So, PDF. Hanapin natin dito. Nasa na yun? Ayan, .pdf. So, ayan, nagbago yung ano niya, oh. Format niya, .pdf. So, save natin. One as .pdf. Okay. So, may mga pagpipilian dito sa dialog box. So, may dialog box. Save mo lang as PDF, yes. Tapos, tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ito na yung PDF. So, since yung default ko kasi bago to. Titingnan natin to, yung properties niya. .pdf na yung type file niya. So, ganun din dito sa JPEG. Pag check mo yung properties, .jpeg yung file niya. So, importante na alam natin yung mga formats, no? So, pag binuksan natin to as open with reader or ayan na, ito na yung format ng PDF. So, .pdf. So far, alam na natin kung paano mag-save as PSD. Alam na natin kung paano at ano yung format na .jpeg, .png, tsaka .pdf. So, maraming salamat at hanggang sa muli na pag-aaral. Salamat at God bless you.